Alright, mega love shout out. Punta nga natin si Attorney Enzo Recto. Enzo Recto muna tayo, mabsat. Wait lang saglit. O ito na, mabsat. Pag-usapan natin. Ako, yung mas maiksi lang. Pinapa-inhibit si Romualdez ng ombudsman. Bias na daw. Ay, ganun ba? Ay, ombudsman, pinapa-inhibit ka na. Sino? Ni Romualdez ba? Diyos ko Lord. O, sige, pakinggan natin to. Mag-inhibit daw si ombudsman. Ano ba sagot ni ombudsman dyan? Tingnan natin. Sige, pakinggan mo natin si ombudsman. Okay, here we go. Yan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Salamat. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May nananawagan si Ombudsman Buying ay si Romualdez, nananawagan siya na mag-inhibit si Buying Rimulya. Mag-inhibit daw, wag daw dapat ang ombudsman ang humawak ng kaso na 'yan. Kung kakasuhan man siya, dapat daw mga kabunyog, ang sabi ni Romualdez, mag-inhibit ang ombudsman kasi bias daw si Ombudsman Buying. Bias si Ombudsman Buying. Ano daw ito hinusgahan na daw siya nito Sabi ni Ombudsman Buying ay ni Romualdez, hinusgahan na siya. So ano pa ang use ng investigasyon? Kung magpe-preliminary investigation ng ombudsman, hindi lang daw si Rimulya, kahit si Assistant Ombudsman Miko Clavano, ganun din ang sinasabi na parang na siya, prejudged na siya. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, ay ano ba yan? Ombudsman Buying ako. Ni Romualdez, mag-inhibit si Buying Rimulya. Hindi dapat ombudsman ang humawak. Si prejudged na siya. O ngayon, sinagot naman yan ni Ombudsman Buying. O ito yung sagot ni Ombudsman Buying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, pakinggan nyo ito. Matindi yung panawagan ni Romualdez na mag-inhibit. Sabi niya, Rimulya to Romualdez camp, go back to law school. No such thing as inhibition. Nakita niyo mga kabunyog? So yan lang yung simpleng sagot ni Yan lang yung simpleng sagot ni Ombudsman Buying sa panawagan ng kampo ni Romualdez na mag-inhibit siya. Ibig sabihin, wag ombudsman ang humawak ng preliminary investigation. Dapat independent na body. So yan yung pinipilit ni Romualdez. Kasi hindi na daw siya nakakaasa na magiging fair pa ang ombudsman. Kasi pre-judge na daw siya Pre-judge siya. Dapat independent body ang mag-investigate. Yan yung panawagan ni Romualdez. Ngayon, ang sagot naman ni Ombudsman Buying, hindi. Go back to law school. Kung sino man daw ang abogado ni Romualdez, at kahit si Romualdez, go back to law school. Bumalik sa kanilang pag-aaral nila ng law. Alam nyo, mga kabunyog, may punto naman talaga si Buying Rimulya dyan. Ang power kasi ng ombudsman na mag-investigate ng mga corruption cases, ang may power niyan ay ang ombudsman. Pagdating sa mga corruption, graft, corruption, plunder, lahat ng mga kaso sa katiwalian, ang binigyan ng kapangyarihan niya ng konstitusyon ay ang ombudsman. Kahit nga ang DOJ kapag tungkol sa korupsyon, ipapasa niya yan sa ombudsman. Magkakandak lang ang DOJ ng preliminary investigation pag dineputize ng ombudsman. May mga prosecutors na dinideputize ang ombudsman. Pero ang may control pa rin talaga ng investigasyon tungkol sa mga anomalya ay ombudsman. Ngayon, aalisan mo ng ganyang power ang ombudsman dahil lang sa tingin mo bias na ito? Hindi pwede yon kasi
konstitusyon ang nagbigay sa kanila ng ganung power. Ang konstitusyon ang nagbigay ng power na yan sa ombudsman. Bakit mo aalisin siya? Pagkaganyan pala, pag sa tingin mo bias yung ombudsman, hihilingin mo mag-inhibit ito. Hindi pwede yun. Kaya, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, tama naman yung point ni Buying. Sila ang may power under sa Constitution na mag-conduct ng mga investigations at magsampa ng kaso tungkol sa mga korupsyon. Power nila yan. Bakit mo ngayon sasabihan ng ombudsman na mag-inhibit? Hindi naman constitutional duty nila yan. Aalisin mo sa kanila yung ganong constitutional duty, hindi pwede. Sila talaga ang may power niyan. So, siguro ang tanong na ngayon ng marami, bakit talaga kasi nagkaso si Ombudsman Buying kay Romualdez? Kung akong tatanungin niyo mga kabunyog, ano yan? Ang pagkaso ni Ombudsman Buying kay Romualdez, kailangan niya yan. Hindi niya pwedeng hindi kasuhan si Ombudsman Buying ay si Romualdez. Bakit hindi pwede? Marami siyang kakasuhan nitong Mayo. Marami siyang kakasuhan. Kakasuhan niya si Chis Escudero. Kakasuhan niya si Bunuan. Kakasuhan niya si Jinggoy. Kakasuhan niya si Joel Villanueva. Sinabi naman ni Ombudsman Buying, marami siyang kakasuhan nitong Mayo. O ngayon, kung kakasuhan niya si Jinggoy, Joel Villanueva, kakasuhan niya sila Saldico, kakasuhan niya si Chis Escudero, kakasuhan si Maynard Ngo, si Manny Bunuan, bakit si Romualdez hindi? So malalagay siya sa alanganin. Malalagay sa alanganin si Ombudsman Buying Rimulya pag hindi niya kinasuhan si Martin Romualdez. Lalabas niya na pinoprotektahan niya si Martin Romualdez. O ngayon, ang sasabihin, ano naman ang mga ebidensya kay Martin Romualdez? So far, ang ebidensyang nandyan ay si Gutesa. So far, ang ebidensyang nandyan ay yung 18 na ex-Marines. So far, ang ebidensyang nandyan ay yung hearing sa Blue Ribbon. Di yun yung gamitin kay Romualdez. Ngayon, mag-prosper kaya yung kaso na yan? Ay, sa ombudsman, kung sa tingin ng ombudsman, okay, probable cause, reasonable certainty of conviction, pwede na ito. Pero conviction sa korte, ay tingnan natin sa korte. Korte ang magde-decide kung guilty nga beyond reasonable doubt si Martin Romualdez. May mga nagsasabi, mahina ang ebidensya. Ay, walang magagawa kasi yan yung ebidensyang available kay Romualdez Hindi na yan kasalanan ni Ombudsman Buying. Kaya kung gusto ng mga DDS na talagang makonvict si Romualdez guilty beyond reasonable doubt, di tumulong sila. Mag-cooperate sila sa ombudsman. Pero hindi pwedeng hindi kasuhan si ombudsman ay si Romualdez. Kakasuhan mo sila, lahat kakasuhan mo. Si Romualdez lang pala ang hindi. Malalagay sa alanganin ang ombudsman. Parang may pinoprotektahan siya. Kaya lang masasaktan talaga si Romualdez diyan kasi administrasyon si Romualdez Pero kailangan namang ipakita ni Ombudsman Buying na kahit administrasyon kakasuhan niya. Ngayon, paano kung mahina ang kaso kay Romualdez? Ay di mananalo siya sa kaso. Walang magagawa diyan. Yan yung available na ebidensya at testigo laban sa kanya Kung ultimately or in the end ma-acquit si Romualdez, hindi kasalanan ni Ombudsman Buying yun. Tama, yun At least walang masasabi itong mga DDS na to. Kasi sasabihin ng mga DDS, hindi nyo kasi ginamit si Gutesa Hindi nyo kasi ginamit yung 18 ex-Marines. Ginamit na nga ni Ombudsman Buying ginamit niya na nga si Gutesa ano pang masasabi nila ngayon? Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, ipit din si Ombudsman Buying Kakasuhan niya ang lahat, si Romualdez lang ang hindi. Pag hindi niya kinasuhan si Romualdez, ang sasabihin, walang ebidensya. Mayroong testigo kay Romualdez. Sino yon? Yung video ni Saldico, yung sinumpang salaysay ni Gutesa, tapos yung sa 18 ex-Marines. Ngayon, makakatindig ba yun sa korte? Makakatindig sa korte. Ay kung pagdating sa korte hindi, mahina.
Pagdating pa lang sa korte, makakapagpiyansa na kaagad si Martin Romualdez. Di ba? Kasi mahina naman yung mga ebidensya. At least walang masasabi ang mga DDS. Sasabihin na naman ang kampo ng mga Duterte, kinasuhan nyo sila Jinggoy, Joel Villanueva, pero hindi nyo kinasuhan si Martin Romualdez. So, hindi na nila pwedeng sabihin yan ngayon. Ha? Bunyog, halikan na kasama. Sige, kasuhan nyo. At sigurado naman, total, base naman dun sa, sa investigasyon ng ICI, no adverse findings. Magsasayang lang kayo ng oras. Hayaan nyo. Pero totoo naman yung sabi ni Iko, no? Totoo yung sabi ni Atty. Enzo. Lahat kinasuhan na. Magagalit yan ng mga DDS, no? Kaya ituloy lang, wag lang problema. Pero basta sigurado yung matibay yung ebidensya nyo. Dahil kung hindi, nagsasayang kayo ng oras. Diyos ko Lord, mabivisit lang sila, di ba? Yuki Sawaki, I am Batman, Mach 1, di ba? Diyos ko Lord. Kaya magdasal na kayo, mga kumag kayo, Diyos ko Lord. O siya, naka po, o yan po, mabsata, kailangan talagang kailangan talagang umabot sa ganitong sitwasyon, Diyos ko Lord. Kaya mapipilitan ng dapat kasuhan ng lahat para patas. Tama ka dyan, Yuki Sawaki. Alright, so countdown ulit tayo. Next topic tayo, mabsat. Here we go.